So tong video na to ay huling video to sa channel na to this 2024. What's up? Nagbabalik tayo. Medyo mga 1 month tayong hindi nakaka-upload dito sa channel na ito. At sa video na to is pag-uusapan natin yung maraming natutunan o yung mga aral na natutunan ko dito sa taong 2024. So itong taong 2024 mga bro, dami ako natutunan, daming karanasan, positibo man o negatibo sa akin sarili. Marami akong napagdaanan dito, maraming disappointments, maraming failures, maraming regrets, maraming sufferings. At higit sa lahat, meron din mga positive moments na napagdaanan ko dito, hindi lang basta negative. Merong mga moments na nagiging masaya ako, meron din mga moments na maraming lessons na impact sa aking utak, impact sa aking sarili, sa aking buhay. Pero ang marami dito sa taon na ito is, ang experience ko dito, marami dito is nagiging distracted ako. Marami ako mga pagkakamali na nagawa ko dito, na pinagsisihan ko talaga, na labag sa kalooban ko dito, labag man sa spiritual o sa physical na yun sa sarili ko. So kung ganyan yung buhay mo bro, kung ganyan yung buhay ko, yung na-mention ko, yung mga positive o negative na experience na experience ko, so kung ganyan yung buhay mo, masayang mo yung buhay mo sa 2024. So wag kang magalala, wag kang magalala bro, dahil hindi ka nag-iisa. Dahil yung sufferings nandyan na yan sa ating sarili, yung mga problema nandyan na yan sa ating sarili. Dito natin makikita na natututo tayo, na-experience natin, naranasan natin yan. Tunay tayo sa sarili natin, may emotion tayo, may feelings tayo mga bro. So sa video na to mga bro, isi-share ko yun sa inyo yung 6 na aral na natutunan ko dito this 2024. Okay, simulan na tayo. Okay, ang unang aral dito na natutunan ko sa sarili ko this 2024 is mahirap na may balik yung perang pinaghirapan mo kapag winaldas mo sa mga wala kukwentang bagay. Masakit to para sa akin, masakit to, hindi lang ito basta financially, in person to. I regret to myself na itong ginagawa ko dito, yung unang nagawa ko is mali talaga. Yung perang minaldas ko, yung perang pinaghirapan ko is mahirap na mabalik. Dahil yung pera na yung pinaghirapan ko is para sa business yun. Para sa business, para sa investment, para sa sarili ko mag-improve. Pero ang ginawa ko, minawaldas ko lang yung perang pinaghirapan ko sa alak, sa babae, at sa mga bagay na hindi naman importante sa akin at hindi makapag-improve para sa akin. At once na ginawa ko yun mga bro, hindi ko na namalayan sa sarili ko na marami ng perang nawaldas ko. Yung mga perang pinaghirapan, hindi lang basta yung mga perang pinaghirapan yon. Yung pera na yon is sa mga magulang ko. May mga iba na pera sa magulang ko na waldas ko dahil sa pangiinom ng alak, pambili ng alak, babae, at yung mga bagay na hindi importante sa akin. At yung mga panahon na yon, siguro mga probably September, October, doon ko nakita sa sarili ko na nagsisisi ako sa sarili ko. Nagsisisi ako mga bro. Yan yung pinakamalaking pagkakamali sa sarili ko. So bakit ko nasabi to na mahirap na may balik? Dahil ako wala akong disenteng trabaho, wala akong malaking trabaho yung mga big time na trabaho. Wala akong disenteng trabaho, hindi ako nagtatrabaho, nagbi-business lang ako. So speaking of business, alam nyo na kung anong ibig sabihin ng business. Sa swerte lang yan, sa swerte, tiyaga, at depende na lang kung sinong bibili sa'yo sa business mo, yung binibenta mo. So actually nagbibenta pa lang ako ng libro, okay, self-improvement like Atomic Habits. Okay, kung nagbabasa ka man, so proud ako sa iyo bro. So kung willing ka na magbasa ng libro, willing kang bumili ng libro, meron akong page, Facebook page, Read and Analyze. So lalagay ko lang dito sa screen ng video na to. Okay, pangalawa na tayo. Okay, pangalawa dito is na natutunan ko dito sa taon na ito is babalikan ka agad ng karma kapag nagiging mayabang ka. Okay, aminin ko sa iyo, nagiging mayabang ako. So bakit ka nagiging mayabang? Okay, nagiging mayabang ako dahil sa negosyo ko. Okay, negosyo ko. Yung mga panahon siguro mga probably November, probably October or November I mean. At yung mga panahon na yon, October, November 2023, last year yon. Yung mga panahon na yon, yung oras na yon na first time na gumawa ng YouTube channel, nag-decided ng YouTube channel at
nag-decided din na mag-business. At yung mga panahon na yun, yung business ko mga bro is nag-improve. Which is yung business ko ngayon, libro. Okay, nag-improve yung mga panahon that time, yung business ko. Maraming bumili sa akin, maraming benta sa mga panahon na yon. At yung mga kalaunan na maraming benta yung mga panahon na yon, nagiging mayabang ako mga man. Nagiging mayabang ako mga bro. Nagsasabi ko yung business ko sa mga kaibigan ko na hindi same ng mindset, hindi same ng ganito. Nagsasabi ko, nagiging mayabang ako, lalo na kapag nakainom ako, na parang nagiging unrotate ako para sa kanila. Kapag sila ay naghihingi sila ng advice sa akin, ako namang si tanga, nagiging unrotate kapag nalalasing o nakainom ng alak. Yung mga panahon na yon, naging regrets. Dumating yung oras na yung book business ko is nalugi. At wala nang bumibili sa akin. Nagiging arrogante ako mga bro sa mga panahon na yon. At doon natutunan ko sa sarili ko, kapag nagiging overconfident ka is babalikan ka agad ng karma. And that's the reason why ngayon meron na akong awareness sa sarili. Ginagamit ko yung awareness ko. Nagiging aware ako sa ego ko na hindi na ako magyabang at palagi lang humble sa sarili. Dahil once na nagiging humble ka sa sarili mo, it's save 100% to your responsibility bro. Pangatlong natutunan ko dito this 2024 is kapag nagpapakita ka ng kabaitan sa isang tao, tinutulungan mo yung isang tao, wala pa rin silang pakialam sa iyo. Yan ay katotohanan. So I want to being honest. Ako yung klaseng tao na kaya kong tumulong. Meron akong responsibility para tumulong kung sinong nangangailangan ng tulong. Meron akong responsibilities na magiging mabait pero limitado lang. Ang problema dito is nagiging matulungin ako sa sarili ko. Nagiging nice guy ako dito this 2024. Nagpapakatotoo ako sa inyo mga bro. Okay, alam ko na ito mga bro. Siguro mga probably a years ago, 2 years old, yung mga panahon na nakita ko na yung katotohanan. Pero ang problema dito, ang nangyayari sa akin is wala akong awareness. Hindi ako aware sa sarili ko. Masyado akong nice, okay? Masyado akong nice guy. Masyado akong mabait para sa mga tao. Kung kapag mabait ka sa sarili mo, masyado kang mabait o masyado kang matulungin o sobra na yung tulong mo na nabigay para sa kanila. Ang ibig sabihin dito is easy ka lang na tao para sa kanila. Easy ka lang na apihin ka. I know, kabulsitan to nangyari sa akin. Kabulsitan tong aral na ito para sa akin, na bakit ko nilalahad o sinishare ko para sa inyo. Dahil kung kapag wala silang pakialam sa iyo, hindi wala ka namang pakialam sa kanila. Pero para sa akin is nasaktan ako dito. Nasaktan ako sa sarili ko, nararamdaman ko sa sarili ko. Nanotice ko sa sarili ko na marami pala akong tinutulungan at masyado akong nice dito sa mundong to. Kaya para sa akin, wala namang masama sa pagiging nice o sa pagiging mabait. Ang masama dito is nakalimutan mo na yung sarili mo. Okay, nakalimutan mo na yung sarili mo. Nakalimutan mo na kung ano yung prioridad mo, yung tunay na priority mo. Dahil yung kapag tumulong ka sa isang tao, kino-considered mo na yan na sila yung priority sa'yo kaysa sa family mo, di ba? So, yan yung dahilan, yan yung sinasabi ko dito sa aral na ito. So, alam ko na ito, wala lang akong awareness. At sinishare ko lang dito dahil natutunan ko dito this 2024. Okay, ang pang-apat, siguradong magugulanta ka sa pang-apat na aral na natutunan ko dito. Okay, ang pang-apat dito is babae at porn ang pinakadelikadong distraction. So bago ko simulan na ilahad tong aral o pang-apat na aral, kung merong babae nanonood dito, kailangan mo makinig. Hindi to lahat dahil kasalanan pa din yan ng mga lalaki na bakit sila nagiging distracted o nagpo-focus sila sa babae at sa porn. So first 4 months mga bro, first 4 months dito sa taong 2024, sasabihin ko sa inyo ang totoo na nagiging distracted ako sa babae at sa porn. Okay, sa porn, common na naman talaga dito sa channel ito dahil sinasabi ko sa inyo na nag-relapse ako. Marami din akong upload dito sa relapse. Pero let's say, doon tayo sa babae. Okay,
I distracted about myself. First 4 months to 6 months, nagiging distracted ako sa babae. Ang ginagawa ko sa sarili ko is chinachat ko yung mga babae. Kahit dami account pa yung ginamit ko sa social media. At yung mga panahon na yon, may mga times din na kumukuha ako ng mga pawok na babae. Okay. Yan ay totoo. Nagpapakatotoo ako sa inyo mga bro. Okay. Upo muna tayo. Okay, nagpapakatotoo ako sa inyo mga bro. At yung mga first 4 months na yon, kumukuha ako ng mga pawok na babae. O yung mga prostitute na babae, siguro malamang sa malamang alam nyo na yon. At yung mga panahon na yon, yung babae na yon, yung prostitute, speaking of prostitute, yan yun yung mga isa sa dahilan na nawaldas lahat yung pera ko. Nasayang yung pera ko. At once na nag-focus ako sa babae, hindi na ako nakafocus at nakakalimutan ko na yung goals ko. Okay. Hindi lang basta porn at sa babae ako nakafocus at nagiging distracted. Pero yan yung mga common. Yan yung mga common na nagiging distracted o madalasan na dahilan na bakit ako nagiging distracted. Dahil well, sasabi ko sa sarili ko, kasalanan ko naman. Yung mga panahon na yon is umiinom ba ako ng alak. Marami pa akong bisyo doon sa mga panahon na yon. Nagiging average ako lalo. Nag-hangout ako sa mga barkada ko. Yung mga panahon na yon, easy lang sa akin na manchicks kami sa mga panahon na yon. Kapag meron kang barkadang ganyan, easy lang sa'yo na manchicks ka. Doon malalabas yung attitude mo. Doon malalabas yung attitude mo kapag nakainom ka. Pinagsisihan ko yung mga yon. Pinagsisihan ko, binibembang ko yung mga babae na yon, yung mga pawok, yung mga prostitute. Kumukuha ako. Siguro kahit mura lang sila, hindi ko na namalayan na nasayang lahat yung oras at pera ko sa mga panahon na yon. Siguro mga probably October o November. Yung mga panahon na yon, hindi na ako masyadong nakafocus sa babae. Hindi na ako nakafocus, hindi na ako masyadong nagchat-chat para sa kanila. Hindi na ako nanghihingi ng attention o binibigay ko yung attention para sa kanila. Pero may mga times pa din na nasa isip ko pa din yung mga babae, na nagpe-pedestal ako ng mga babae. I putting him into the pedestal. Hindi maiwasan kasi hanggang ngayon I just want to do my rehab. I just want to do my best to rewire tong utak na ito para sa babae. Pero ito para sa akin, hindi naman talaga mawawala yan pag iisip mo sa babae kapag galing ka sa pagiging addict sa porn at pagmamasturbate, like mga ganyan. So ako, nag-iisip pa din ako, pero I aware to myself na I want to switch thinking about to my goals. So yan yung totoo. So panglimang aral na natutunan ko dito this 2024 is hindi mo kailangan ng maraming advice o motivation para mag-improve para sa sarili. Okay, ulitin ko, hindi mo kailangan ng advice o maraming advice o motivation para mag-improve yung sarili mo. Okay, karamihan sa inyo mga bro, nag-rely kayo sa motivation, na-obsess kayo sa motivation, nag-rely kayo sa self-improvement parate. Pero ang problema doon, nagiging bias yung buhay mo. Nagiging bias yung buhay nyo dahil nakikinig kayo sa mga advice o sa mga maraming advice o sa mga maraming influencers na hindi naman totoo yung kanilang sinasabi. Okay, yan yung society natin ngayon, yan yung YouTube natin. Mga karamihan dyan is nagiging fake sila ng advice. Hindi nila sinasabi kung ano talaga yung katotohanan. Okay, dahil kung kapag nag-rely ka sa motivation, ang ibig sabihin dito is nag-i-expect ka sa sarili mo pero wala kang action na ginawa. Okay, ang tawag dyan is false hope syndrome. Nag-i-expect ka sa sarili mo ng mataas pero wala kang resultang nakukuha. Pag nagpo-focus ka sa sarili mo, hindi ka dapat mag-rely sa motivation. Alam mo ba kung saan ka mag-rely? Sa self-awareness mo at sa self-discipline o self-control para sa sarili mo. Okay, ito isa pa. Okay, hindi mo kailangan ng 100 libro para mag-improve ka sa sarili mo. Ang kailangan mo dito, disiplina. Pagdidisiplina sa sarili mo. At kailangan mo baguhin yung identity mo, yung sarili mo o yung ego mo sa sarili mo. Kapag nag-iisip ka ng expectation, so in reality wala ka. Diyan ka na lang sa reality mo. Expectation ka lang nagfo-focus, pero sa action, sa dedication sa sarili mo is hindi ka nagfo-focus.
Kung wala kang action, wala kang kilo sa buhay mo, nag-i-expect ka lang, so wala yung buhay mo, bias talaga. Pang-anim at panghuling aral dito this 2024 is ego pala ang kalaban ko, na bakit hindi ako gumagawa ng maganda sa buhay ko. Okay, sa mga hindi pa nakakaalam, ang ego, it means yan yung self-identity mo. Okay, yan yung self-identity mo sa buhay mo, kung ano talaga yung ginagawa mo. Okay, ang example dito is, siguro hindi na ako magpapaliwanag. Ito yung mga example dito ng ego. Okay, nandyan sa screen. Kailangan mo maging aware sa ego mo. Kailangan mo maging aware sa ginagawa mo. Kailangan mo maging aware. Hindi lang basta ego, emotions. Magpakabait ka sa sarili mo. Pero hindi ibig sabihin na magpakabait ka lalo. Tumutulong ka lalo. Kailangan limitado. Kailangan mo mag-set ng boundaries. Kailangan mo mag-set ng rules para sa sarili mo. At yun, meron ka ng awareness sa ego mo. At meron kang relationship o makontrol yung ego mo sa buhay mo. Ito yung huling na natutunan ko dito, na ego pala yung kalaban ko. Ego pala yung kalaban ko, na bakit hindi ako gumagawa ng mabuti, hindi ako nagtitake ng responsibility, at malamang sometimes hindi ako nag-i-step out sa comfort zone ko. So masasabi ko dito 2024, maraming salamat sa iyo. Maraming salamat, thank you. Dahil marami akong natutunan. Dito ko nakikita sa sarili ko na marami palang dahilan, maraming purpose na bakit nangyari yon sa buhay ko, na pagdaanan ko sa buhay ko. Positibo man o negatibo. Okay, hindi pa huli ang lahat para makita ko sa sarili ko. Hindi pa huli ang lahat sa akin, na gusto ko pang magbago. Gusto ko pang itama yung mga pagkakamali ko. Sa siguro mga, hindi lang basta 2024, kundi sa mga 2 years ago, 2021, at yung mga panahon na yon, siguro mga past. Gusto ko palang ayusin yon. I just want to try to be a better person, mga bro. Okay, sa 2025, sasabi ko dito, kailangan natin mag-focus. Kailangan natin mag-focus para sa ating sarili. Kailangan natin mag-invest. Mag-invest ka, magbasa ka ng libro. Aralin mo yung pera. Kung paano magkapera. Huwag yung paano magkapamilya. Okay? Biro lang. So, kailangan natin mag-invest sa sarili natin. Mag-focus kung ano talaga yung bukusan. But stay present. Hinay-hinay lang. Do not focus on the goals, focus on the system. Ika nga sa Atomic Habits na libro. Okay, kailangan mag-focus sa system, at kailangan mo dahan-dahan, step by step lang, para meron kang in present moment, o meron kang focus sa sarili mo. So, sa mga nofap o nagdo-nofap ka, so para sa akin is laban lang. Meron kang addiction, para sa akin laban lang. Hindi ka nag-iisa, bro. Parehas lang tayo. Lumalaban pa din ako, mga bro. Muna sa ngayon, doon nagtatapos tong video na to. So, salamat sa inyo, salamat sa panonood. Ito yung huling video dito sa taon na ito. So, 119 subscribers dito. I'm grateful to myself. Salamat sa inyo. So, bye.